Shoutout muna kay JenGray56 na nag-comment ng movie na ito. Subscribe for more. Nakaigalang ang isang lalaki nang tawagin siya na siya na ang sasalang sa loob ng 5 minuto. Nagredy na siya, nagsuot ng sapatos, relo at naglagay ng baraha sa bulsa. Ito pala si Sonny Hayes, ang batikang driver at ang bida sa pelikulang ito. Siya pala ang inaasahang magpapapanalong driver sa race na ito. Binigyan siya ng cup ng isang babae na nag-aalok sa kanya at tila marami na palang gumawa nito. Sinabihan siya ng update tungkol sa race at tila nahuhuli na sila. Nakasalalay kay Sonny na manalo sila. Sumalang na siya at natuwa na ang mga tao. Siya pala ay kilalang magaling na racer. Hinabol na niya isa-isa ang mga batikang driver sa kanyang unahan hanggang sa mabutan niya ang BMW at nagsagupaan sila nito. Nadiskarila tumirik ang BMW at nagpatuloy naman siya sa race. Nagkatawa ang mga tao hanggang sa sumikat na ang araw at tapos na ang parte ni Sonny sa race. Bumaba na siya at bigla siyang sinugod ng BMW driver at galit na galit ito sa ginawa niya. Kalmado lang si Sonny pero may hawak pala siyang liyabe. Kalaunan ay nanalo sila sa race. Salamat sa angking galing ni Sonny sa pagdadrive at naipanalo niya ang team nila. Pagkatapos ay nagpack up na si Sonny at di na siya sumama sa celebration at di man lang niya hinawakan ang trophy nila dahil malas daw ito. Kinuha niya na lang ang bonus check. Humirit pa ang team principal nila kung pwede pa daw siyang sumali ulit next year pero tumanggi na si Sonny at sinabi niya na ang usapan lang nila ay ipanalo ang team at tinupad niya lang ang kasunduan nila. Wala na itong nagawa at lumarga na si Sonny. Kalaunan ay nagbabasa si Sonny ng dyaryo sa laundry shop nang may dumating na magharang sasakyan. Kunyari ay makikitawag lang ito. Pero ito pala ang old friend niyang si Ruben na F1 race partner niya noon. Siya na ang may-ari ng F1 team ng APX GP at binalita niyang nangungulelat na sila. At kung hindi pa sila uusad ay ibebenta na ang team ng board sa iba. Kailangan daw nila ng panibagong driver. At tumingin ito kay Sonny. Natawa agad si Sonny sa ideyang ito at tumanggi siya. Patuloy pa rin siyang kinukumbinsi ni Ruben kahit saan sila pumunta ay hindi siya tinatantanan nito. Panghuli ay binigyan siya nito ng first class ticket papuntang London at ino-offeran siya nito ng open seat para sa Formula 1. Sa racetrack naman ay makikita naman ang magaling pero baguhan pang driver na si Joshua Pierce. Unang lap ay walang problema pero hindi pa rin niya nami-meet ang target time. Nag-usap sila ng technical director na si Kate kung ano pang suggestion niya na pwedeng baguhin sa sasakyan. Subalit wala naman itong sinabi. Kinausap naman siya ng manager niya na si Cash. Nagalingan niya dapat kasi pag natalo ang team nila ay ibebenta na ito sa iba at mawawalan sila ng trabaho. Nagmi-meeting na sila tungkol sa kinabukasan nila nang biglang dumating si Sonny. At pinakilala siya sa team, sa chief engineer at sa team principal. Napansin niya agad ang angas ng baguhan at tila minamaliit siya nito kasi matanda na siya at baka hindi na siya makasabay. Sinubok agad siya kung makakapasa pa siya. Sa una ay nangangapa pa siya at nagkamali agad sa pagpreno. Mukhang may natalo na sa pusta. Nagpatuloy siya at tila nagagamay niya na ulit ang pagdrive. Nang biglang nasobrahan siya sa pagliko at humampas siya sa pader. Pinuntahan naman agad siya ng team kung okay lang siya. Nag-comment siya tungkol sa nagiging problema ng sasakyan. Tinanong ni Ruben kung pasado daw ba siya. Sinabi ni Kate na actually nakapasa siya. Natuwa si Ruben at sinabi ni Sonny na simula na ito. Pag-uwi, sinabihan si Joshua ni Cash na kailangan niya pa ng ingay at social media engagement dahil may mga darating pang 9 races. Pumunta naman si Joshua sa mama niya at nag-usap sila tungkol sa mga paparating na karera at sinabihan siya ng mama niya na maging mapagpakumbaba. At nagsabi rin si Joshua na hindi niya gusto ang bago niyang makakasamang driver na si Sonny. Inanunsyo na ng Apex GP ang mga drivers nila at naintriga agad ang mga tao sa pagkadesperado ng team dahil kinuha nila si Sonny Hayes. Ang team na kahit isa ay wala pang panalo, wala pang puntos at delikado ng malusaw. Nagkaroon ng press conference at nagbiro agad si Joshua tungkol kay Sonny dahil matanda na daw ito at pinagtawanan. Ang isa naman ay hinalungkat pa ang pangit na history ni Sonny kaya nagtapos na ang press conference. Di makatulog ay balik-aral si Sonny, konting workout at nag-jogging na napansin ng ibang mga kasama.
Sasalang na sila sa kanilang unang race. Sinabihan si Joshua ng mama niya na mag-sorry kay Sonny sa sinabi niya sa press. Ayaw niya pa ng una, subalit napilitan itong mag-sorry. Di niya pa rin nagugustuhan ang asal ni Sonny. Nagsidatingan na ang libo-libong mga manonood at nagsimula na rin ang seremonya at naghahanda na sila. Pinakilala naman sa kanya si Peter, ang natitirang member ng Apex GP na sumusuporta na huwag ibenta ang team sa iba. Ramdam ang kaba sa kanila at magsisimula na ang karera. Umarangkada na sila at kita agad ang galing ni Sonny kahit kababalik pa lang nito. Subalit hindi pa rin nila mahabol ang mga batikan dahil nagkakaproblema sa pit stop at di rin sila nagtutulungan ni Joshua bilang team. Parehas na silang kulelat at hindi pa rin nagbibigayan at ayaw paunahin ang isa't isa. Nagbanggaan sila at parehas na hindi nakatapos sa race. Pagdating sa garage, nagtalo ang dalawa. Nagsorry naman si Sonny sa team. Hinabol ni Joshua si Sonny at nagtalo pa rin sila. Pagiging bago at maangas ni Joshua, laban naman sa disiplina at maturity ni Sonny. Habang nagpapahinga si Sonny, pinagalitan siya ni Ruben sa pagiging rascal niya sa track. Nabanggit din ni Sonny na kailangang matuto ni Joshua ng leksyon at kailangan ding mag-upgrade ng sasakyan. Kalaunan ay gustong makausap ni Sonny si Kate at tila may motibo ito. Uminom sila sa labas at tila gusto pa siyang makilala ni Sonny. Tila asar pa si Kate at di pa nakaka-recover sa pagkakalugmok ng team at sa angas ni Sonny. Nag-request si Sonny sa modifications ng sasakyan para mas mabilis ang sasakyan sa pagliko na ikinadismaya naman ni Kate. Tila nasaktan ang kalooban niya at sinumbatan pa at nilait si Sonny at nag-walk out. Kausapin na lang daw siya ulit kung makatapos siya ng finish line. Patuloy naman ang training ng dalawa. Si Joshua sa loob ng gym, samantalang si Sonny naman ay sa labas. Pinanood naman ni Joshua ang nakaraang aksidente ni Sonny. Isa siya sa pinakabata at magaling na F1 racer noon, subalit nahinto ito ng malagim na aksidente. Nagkaroon sila ng briefing bago uli magsimula ang isang race. Nagsimula nang makinig si Joshua kay Sonny. Umarangkada na ulit sila at di sila makakilos dahil sa ibang racer. Nasira ang isang gulong ni Sonny at kulelat na siya. Ngayon, kailangan gumawa ng paraan ni Sonny para manalo pa rin sila. Kahit labag na ito sa principal nila. Sinadya niyang gumawa ng mga reckless moves sa track para mahadlangan ang ibang team at makabuelo naman si Joshua. Salamat sa ginawang ito ni Sonny dahil nakaangat sila sa 10th place at nanalo ng malaking points para sa team. Nagsimula ng magamay ng grupo ang isa't isa at nagtulong-tulong kung paano pa uusad ang team. Samantala sa press naman ay patuloy na minamaliit nila ang Apex GP team. Magsisimula na ulit ang bagong race at si Sonny na ang pinagdesisyon nila sa strategy ng team. Umarangkada na sila at dahil sa diskarte ni Sonny, umangat ang kanilang position sa position 4 o P4. Sa di inaasang pangyayari ay umulan at medyo nabago ang sitwasyon. Nagpahinga ang ibang players at nagpalit ng gulong. Pero si Joshua ay hindi at nagpatuloy kahit delikado ito. Kaya umusad siya sa position 2. Isa na lang ang kailangan niyang maunahan at mananalo na sila sa race. At may nagawa ng strategy si Sonny. Subalit tila nasasabik si Joshua na manalo at nag-overtake ito nang biglang lumipad siya at tumilapon. Nag-alab ang kanyang sasakyan at grabe ang tinamo nito. Tumakbo agad si Sonny para iligtas siya. Nawala ng malay si Joshua. Ang team naman ay tila tumigil ang mundo at maluha-luha sa malagim na aksidente. Sa ospital, nag-aabang sila sa kalagayan ni Joshua. Nagpapagaling na lang ito pero grabe pa ang tinamo ng kanyang kamay. Si Sonny naman ay pinagalitan ng mama ni Joshua nang dahil daw sa kanyang mga delikadong stunts ay naaksidente ang anak niya at binalaan niya ito. Di na umimik si Sonny at sinasabing di na ito mauulit. Hindi makakasama si Joshua sa 3 race. Samantalang nagpapagaling pa siya ay papalitan muna siya ni Luca. Sa panibagong race, gumawa sila ng kaunting upgrades. Nagsalita ulit si Sonny at sa pagkakataong ito, naiangat niya ang moral ng team at nag-cheer sila sa pagkakaisa. Samantalang wala namang magawa si Joshua. Patuloy na nakakakuha ng place at puntos ang team. Salamat sa gabay at experience ni Sonny. Samantalang si Joshua naman ay dismayado pa sa kalagayan niya at nagpapagaling. First time na nakapagpanalo ang team ng hanggang 5th place at sumisikat na ulit ang pangalan ni Sonny sa masa. Umuusad na ang team at kita ang tuwa sa kanila kahit wala si Joshua. Kung sa tingin mo ay may posibilidad na manalo ang team ni Sonny, subscribe ka naman kaibigan para sa mas marami pang magagandang movie recap. Gumaling na si Joshua at nakabalik na ito. Pagbalik niya sa track, naasiwa siya nang makita niya ang pagmumukha ni Sonny sa crowd. Pakaarangkada niya, ang ginawa niya ay binalda niya ang sasakyan ni
Sunny at di na ito nakatapos ng race. At siya naman ay nagpatuloy pero medyo nahuli. Pagkatapos nito ay pinagsabihan siya ni Sunny dahil binabagsak niya ang buong team pero tila binaliwala lang ito at pinagtawanan ni Joshua. Narinig naman ito ni Kate at tila nag-iisip ng paraan. Kinagabihan nag-set up si Kate ng meeting sa dalawa at idinaan ito sa isang larong poker. Kung sinong mananalo ay siyang gagawing primary driver sa race kinabukasan. Nang una ay nagtatalo pa sila at nagpupuntusan. Sinabihan ni Kate ang dalawa na mag-open up sa isa't isa at magpayuhan. Nakita nila ang mga bagay na pareho sila at nagkakasundo. Nag-all in na si Joshua at tinapatan naman ito ni Sunny. Nang nilatag na ni Joshua ang barahan niya ay tumiklop na si Sunny at nanalo na si Joshua bilang number 1 driver at umalis na siya kasama si Cash. Samantalang naiwan naman silang dalawa ni Kate at gusto sanang i-comfort ni Kate si Sunny sa pagkatalo nito pero nang buklatin niya ang card ay nagparaya lang pala ito at siya dapat ang panalo. Natuwa naman si Kate at agad itong napunta sa lugar niya at doon sila nagpalipas ng gabi. Samantalang si Joshua naman ay sa bar at tila nawalan na rin ito ng gana at umuwi. Bumalik ang alaala ni Sunny ng araw na maaksidente siya nang magising ito. Bumangon siya at natanong siya ni Kate bakit niya ginagawa ang lahat ng to. Nasabi ni Sunny na may mga pagkakataon sa anumang race na parang tumitigil ang mundo. Bumabagal ang tibok ng puso niya at parang walang makakapigil sa kanya. Siya at ang sasakyan lang ang nararamdaman niya at sa moment na yon, para siyang lumilipad. Lagi niyang hinahanap ang pakiramdam na yon. Biglang dumating si Ruben at sinabing may complaint daw sa sasakyan nila at di nila magagawa ang upgrade dahil labag daw ito sa patakaran ng FIA. Babalik tuloy ang sasakyan nila sa dati nitong mahinang setup. Kataktakang may nag-leak ng documents nila mula sa loob. Bago magsimula ang race, tila wala sa wisyo si Sunny at ramdam ang kaba. Umarangkada na ulit sila sa race. Nakalimutan niya ring maglagay ng baraha sa bulsa niya. Sa kalagitnaan ng karera, sa bilis ay hindi niya nakontrol ang manibela at sumalpok siya sa barya. Wasak ang sasakyan at diretso siya sa ospital. Ang dami pala niyang tama sa katawan nung una pa niyang aksidente at di niya ito sinabi kay Ruben. Di dapat siya pwedeng mag-drive sa una pa lang kung tutuusin. Sinabihan siya ni Ruben na sorry pero hindi na siya pwedeng mag-drive ulit. Nakiusap si Sunny na kung pwede isa pa, subalit tumanggi na si Ruben. Narinig ito ni Joshua sa labas at di na ito pumasok at umalis na. Patuloy ang training ni Joshua sa nagawa niyang pagkakamali ng aksidente. Si Sunny naman ay nilapitan ni Peter at katakatakang inalok siya nito. Marami na daw buyer ang team at dahil sa galing ni Sunny, gusto niyang isama siya bilang team principal ng team kasama ni Kate bilang technical. Kikita daw sila ng mas malaking pera sa bagong team. Si Peter pala ang nag-leak ng documents at gustong malusaw ang team at maitsapwera na si Ruben. Napaisip si Sunny. Samantala, nagbabadya na ang pinakahuling race. Inamin naman ni Joshua sa mama niya na siya ang may kasalanan kung bakit siya na-aksidente at nilabag niya ang sabi ni Sunny. Di muna siya sumama kay Cash para magpabida sa press at gusto nitong mag-focus sa race. Nang dumating siya sa garage ay inabutan niya ang team na malumbay. Gusto niyang i-cheer up sila at niyaya silang mag-jogging tulad ni Sunny. Natuwa naman si Ruben nang makita ito at napahinto sila nang makita nila si Sunny ay bumalik. Nagtaka si Ruben kung paano siya nakapasok at pinakita ni Sunny ang mga dokumento na pwede pa rin siyang makapag-drive na ikinatuwa ng team. Sa wakas ay na-upgrade na rin ang sasakyan at mas mabilis na ito. Hindi pa rin kumbinsido si Ruben at ayaw niyang mag-drive si Sunny. Nakiusap ulit si Sunny na kaya niyang isugal ang buhay niya para dito at gagawin niya ito kahit ilang libong ulit. Natilihan si Ruben at nag-isip ng mabuti. Tiningnan niya ang mga mata ng teammates niya na tila nangungusap. Wala na itong nagawa at ngumiti na lang ito at pumayag. Naghahanda na sila para sa huling karera. Si Sunny naman ay medyo nahihilo pa dahil hindi pa siya masyadong nakaka-recover at medyo nag-aalala ang team. Samantalang si Peter naman ay nag-alok na ng mga investors para sa bubuihin niyang team na manood sa race. Nang makita niya si Sunny na magdadrive para kay Ruben. Nagulat ito at nang magkita sila, nag-text si Sunny ng dirty finger. Nagsimula na ang seremonya at umarangkada na sila. Matindi ang labanan at lalong nagdadalawa ang paningin ni Sunny. Nasiraan man ang gulong si Sunny ay patuloy pa rin ang strategy nila at nangunguna na si Joshua sa lahat. Dumaan pa ang ilang lap at nakuha na nila ang position 1 si Joshua at position 4 naman si Sunny. Kaso dahil sa di sila lumalabas sa track kumpara sa ibang team na papalit-palit ng gulong ay pudpud na ang mga gulong nila at mas mabilis na silang matatalo ng ibang team nang walang kahirap-hirap. Wala na silang pag-asa ng biglang
Inatake si Sunny ng isang driver at aksidente siyang bumangga sa mga barriers at nasira ang mga ito. Na red flag ang race para ayusin ang racetrack at pwedeng magpatuloy si Sunny kung makakabalik pa siya sa pit box. Umaasa na lang sa himala ang team niya at natuwa ito nang dahang-dahang bumabalik si Sunny kahit nahihilo ito. Tuwang-tuwa si Ruben dahil isa itong milagrong pabor sa kanila. Dahil sa red flag at paglilinis ng racetrack, may 10 minutes silang lahat para maayos ang mga sasakyan nila at mapalitan ng bagong gulong at mas may laban na sila. May mga tama man ang sasakyan ni Sunny ay naremedyohan ito at medyo may laban pa. Pagkatapos ng 10 minutes ay sasalang na sila ulit. Dahil hindi nga sila umabot sa top 10 sa qualifying, meron pa silang natitirang reserve soft tires na magagamit nila ngayon na higit na mas mabilis kumpara sa iba. Kaya sobrang pabor ang milagro na ito sa kanila. Ngayon, maglalaban ang top 4 kung sino ang mananalo sa first place. Position and advantage sa Ferrari at Mercedes na nasa position 1 at 2. Tire advantage naman sa Apex GP na nasa position 3 and 4. Dahil sa teamwork nila, nalagpasan agad nila ang position 2 at kailangan na lang nilang matalo ang nasa position 1. Nag-alangan pa sila kung sino ang mag-overtake at mangunguna sa race. Nagsakripisyo na lang si Sunny para mauna si Joshua. Ngayon ay nasa P1 na si Joshua, nasa P2 ang kalaban at nasa P3 si Sunny. Inatake ng kalaban si Sunny pero nagpatuloy pa rin ito. Ngayon, si Joshua naman ang inatake at pareho silang tumirik sa sidetrack. Ngayon, si Sunny na ang nangunguna at kailangan niya lang ay matapos ang isang lap at mamantini ang posisyon ay siya na ang magcha-champion. Nag-aalala sila kung kakayanin pa ng sasakyan ni Sunny sa dami ng tama nito at nangyari na tumahimik ang kapaligiran. Bumagal ang tibok ng puso ni Sunny at tila walang makakapigil sa kanya. Nagtaka sila kung anong nangyayari. Sinabi ni Kate na lumilipad na siya. Está volando. Nanalo si Sunny bilang champion at nagtakbuhan ng team at emosyonal na nagdiwang. Nagyakap si Sunny at si Joshua sa tuwa. Sa stage naman ay di rin uli niya hinawakan ang trophy at ipinabigay ito kay Ruben. Emosyonal ang team na nagdiwang. Sa wakas ay nakamit din ni Sunny ang pangarap niyang tagumpay simula ng pagkabata niya. Si Peter naman ay napahiya sa mga kasama niya. Pagkatapos ay umalis na si Sunny at nag-pack up. Si Joshua naman ay inalok na sumama sa ibang team, subalit tumanggi ito. Nagpaalam ni Sunny kay Kate at tila sasali ito sa iba na namang race. Si Joshua naman ay nagpaalam na rin sa kanya at sinabihang sa kanya na nakasalalay ang team. Parang tulad lang ng una na kapag naipanalo niya na ang isang team ay kontento na siya at lilipat naman siya sa ibang karera ng buhay. Basta pagdadrive at karera, dun siya masaya. Tiningnan niya ang baraha na nasa pusa niya. Pagkatapos ay nag-apply na naman siyang driver sa Baja 1000 na karera sa desyerto. At dito na nagtatapos ang kwento ni Sunny. Maganda ba ang kwento? Nagustuhan mo ba ang acting ni Brad Pitt dito? Gusto mo ba ng part 2? I-comment mo nga sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga magagandang kwento. Kung may pelikula kang gusto mong i-rewind namin, i-comment mo lang sa baba at kami na ang bahala sa'yo. Dito sa PS Rewind, hindi lang basta magandang kwento. Matututo ka ng aral nang hindi masasayang ang oras mo. Salamat sa panonood. Ako si Raven at kita tayo sa next video.